Mga kabunyog, mga kababayan, mga kabunyog ang aking topic ngayon. Lumipat na raw sa grupo ng mga Marcos loyalists ang inyong lingkod, si Attorney Enzo Recto, Attorney Ricky Tumutorgo. Sasagutin ko po yan. Kasi alam ko, karoon ng rally doon sa Liwasang Bonifacio. Umattend po ako doon. Ang rally po ay Sara Resign Rally. Ang nag-organize doon, mga pro-Marcos vloggers, mga pareho natin vloggers. Karamihan ng mga nandoon na vloggers ay pro-Marcos talaga. Ah, karamihan nga ng umattend doon talagang naka-red na shirts. Mga Marcos talaga. Pero umattend po ako doon, hindi naman dahil Marcos supporter ako o Marcos loyalist ako. Hindi po 'yun. Umattend po ako doon dahil naniniwala ako sa isyung pinaglalaban doon. Kaya lang alam ko na mayroong mga magsasabi na si Attorney Enzo Recto ay naging Marcos supporter na, Marcos loyalist na. Kasama na ako sa grupo ng mga Marcos loyalist. So, alam nyo naman na ako, Lenny ako nung nakaraang eleksyon. So, lumipat na ba ako ng grupo? Nasa grupo na ba ako ng mga Marcos loyalist? Magandang sagutin ko yan para mabigyang linaw. Kasi maaaring maraming mga kakampings ang iisipin, tayo po ay kumbaga kumbaga galing sa Lenny, tayo po ay lumipat na ng grupo ng mga Marcos loyalist. No? Baka pag-isipan tayo ng mga kakampings na walang prinsipyo si Attorney Enzo. Na si Attorney Enzo ay oportunista. Ayaw kong ayaw kong lumaki pa yung ganyang issue. Kaya maganda nang sagutin na natin yan dito. Unang-una, gusto ko tong i-discuss para maaga pa ma-addressan yung issue na yan. Kasi alam nyo naman maraming naninira kay Attorney Enzo Recto. Ewan ko ba? Maraming naninira sa akin eh. Noon pa man, ewan ko, mayroon yatang mga naiinggit sa akin o anuman. Hindi ko alam. Pero sigurado gagamitin na issue yan. Nandun ako sa rally ng mga pro-Marcos. So sasabihin nila, nagbago na ako ng paninindigan. Ako daw ay oportunista. Sana ngayon pa lang sasagutin ko na po yan. Pero mayroon namang nakakaunawa na sa atin. Ito nga si Xi Putin nga eh. Sabi niya, lumipat, pakinggan niyo yung speech ni attorney. Totoo po yan. At ni-replay ko pa uli, pina-replay ko pa. Pakinggan niyo yun mula sa simula hanggang matapos. Wala akong doon. At saka ito lang sasabihin ko. Doon ba sa sinabi ko sa rally, ang mga nandun, mga karamihan talaga doon, syempre, pro-Marcos kasi sila yung nag-organize doon eh. Kung nandun lang naman para sumuporta kasama yung bunyog. Kaya, pero pagdating doon, yung salita, yung speech ko doon, hindi ko naman sinabing hindi ko naman sinabing hindi ako Lenny. Kasi magsisinungaling ako kung hindi ko sasabihin na Lenny ako. Pinaliwanag ko doon, bakit ako sumama sa rally? Yun, pinaliwanag ko yun. Anyway, mamaya may ipi-play akong portion. May ipi-play po akong portion doon. Kaya lang, kapag nakarating yan sa ilang mga kakampings na gusto akong siraan, alam nyo, may mga panatiko rin na kakampings at galit sa akin. Hindi ko alam bakit galit. Galit ba o inggit? Sisiraan ako niyan. Yung gusto mo akong siraan, sasabihin yan. Tingnan nyo si Attorney Enzo Recto, si Attorney Ricky Tumutorgo, oportunista. Nag-pro BBM na, sumama na sa grupo ng mga Marcos loyalist. Kaya magandang i-discuss ko na ito ngayon pa lang. Kasi alam ko gagamitin yan. Issue na yan. Diba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga ako kasi proactive ako, hindi ako reactive. Diba, mga kabunyog? Unang-una muna, ko ba ay nandun sa rally? Yes! Bago pa nga ang rally, nag-imbita na ako eh. Di ba? Bago pa yung rally, nag-imbita na ako. Sabi ko, magsama-sama tayong lahat ng mga antay-Sara. Magkita-kita tayo doon sa Liwasang Bonifacio. Ang mga nandun, sabi ko, ang nag-organize niyan, karamihan, mga pro-Marcos. Pero mayroon din doon na mga
sumuporta kay Isko, kay Pacquiao nung nakaraang eleksyon. At ako, Lenny ako. Pero hindi na dito tinitingnan kung kanino ka sumuporta nung nakaraang elections. Ang importante dito, yung panawagan na si Sara Duterte ay papag-resign na bilang DepEd Secretary. Yun ang importante dun eh. Yung issue na pinagkakaisahan. Yun yung issue dun. Kaya umattend ako doon. Sinama ko pa nga ang ilang members ng Bunyog. Kagagaling ko pa nga lang sa West Philippine Sea. Pumunta na kaagad ako doon. Bakit pumunta ako doon? Kasi nung paalis kami, papunta sa Baho de Masinloc, nung May 15 ng umaga, nakita ko nila Models of Manila, ni Mark Gamboa. Nakita ako nila Mami Peng. Nakita ako nila doon. Nandun ba si Rocky? Basta, kilala kong mga vloggers na Marcos yun eh. Hinatid nila kami. Kasama sila doon sa sumuporta bago sa pagtutulak namin sa West Philippine Sea. So sabi nila, attorney, attend ka sa rally sa May 17. Sabi ko, attend talaga ako doon. Kaya lang hindi ko sigurado kung makabalik na kami by May 17. Pero kung by May 17, nandito na ako sa Manila, a-attend ako doon. Yun ang inassure ko. Ay, May 17 ng madaling araw, alauna, nasa Subic na kami. So natulog lang ako ng madaling araw, nagpahinga lang, hapon, umattend na ako sa rally kahapon. Kasi talagang ako hindi naman kasi ako nakabase dito sa Manila eh. Kung nandito ako sa Manila, kahit nung rally, 'di ba, nagrally na yung grupo na yan ng mga pro Marcos, nagrally sila doon sa Senado para papasukin ang ICC. Kung nandito ako, sasama ako doon. Kasi ako, mga kabunyog, alam nyo naman ako, hindi ako panatiko eh. Paulit-ulit kong sinasabi yan. Lenny Robredo ako, pero hindi ako panatiko. Naninindigan ako, hindi sa personahe o tao. Naninindigan ako para sa katotohanan. Kung anong totoo at tama, yun ang paninindigan ko. O, ganyan ako. Hindi naman ako hindi naman ako panatiko eh. Ako, kung tama, o halimbawa, kung administrasyon ngayon ni PBBM, tama naman yung stand niya sa issue ng China, naninindigan siya para sa Pilipinas, hindi inaalis niya na yung pagpapakatuta ng China sa Pilipinas na sinulong ni Duterte noon. O di susuportahan ko yun. Kahit hindi ko siya binuto, susuportahan ko yun. Yung stand na yan, yung policy na yan ng gobyerno. Yung ginagawa ng gobyerno sa ng gobyerno ni Marcos, sa SMNI, kay Kibuloy, sinusuportahan ko yan. Kahit hindi ko suportado si Marcos nung nakaraang eleksyon, dahil tama yung ganyang stand ng gobyerno, suportado ko yan. Kaya ako, hindi naman ako hindi ako panatiko sa tao. Hindi dahil Lenny Robredo ako, parang Lenny Robredo na talaga ako na parang sumasamba na sa tao. Hindi po ako ganun. Pinaliwanag ko po yan sa speech ko kahapon doon. Pinaliwanag ko po yan. Kaya lang yun na nga, alam ko na may mga gagamit ng issue na to, sisirain ako. Sisirain ako. Hayaan natin sila, pero gusto kong ilinaw na, gusto kong ilinaw niya. Okay, ito mga kabunyog, dinownload ko yung mga sinabi ko. Ito po yun. Ito yung sinabi ko, panuurin nyo. Porter sa ating kilusan at lahat ng ating pinaglala. Ganyan po ako pinakilala nung MC. Sabi, tuwang-tuwa sila na nandun ako. Kasi siyempre, very unusual na nandun si Attorney Enzo Recto. Camping ako eh. Kilala akong kakamping, Lenny, pero nandun ako. So, sa pagpapakilala pa lang ng tuwang-tuwa sila na nandun ako sumusuporta. Abad, lagi-lagi na lang po. Sino po ang ating susunod na panauhin dito sa entablado? Isigaw niyo po! Enzo Recto! Anong naalakasan niyo? Enzo Recto! Bueno, total, hinihingi nyo, ibibigay po natin mga kaibigan, palakpakan po natin ang nag-iisang nabubukod tanging Attorney Enzo Recto! Attorney Kumotorbo. Magandang gabi. Kanina hapon yung pagbati ko. Medyo pagod pa po ako kasi 2 araw kaming naglayag sa West Philippine Sea. Kanina lang na alauna ng madaling araw po kami dumating. Pero nangako ako sa mga organizers nito na pag natapos ng maaga yung paglalayag namin, didiretso ako dito. Hindi naman po ako
hindi naman po ako nagbibiro nang sabihin ko yun. Kasi kahit sa mga vlog ko, kung may nakakapanood man po kayo sa akin, lagi ko namang sinasabi na sa maraming issues magkakasama tayo. Hindi naman po sa inyo lingid na ako po'y ang sinuportahan ko ng eleksyon si Leni Robredo. Unang-una po kasi taga Naga City ako. Siya nga po pala. O yan. Nagsimula ako sa pagpapakilala. Sabi ko, hindi naman lingid, Leni ako. So, ibig sabihin, hindi ko din na yun. Hindi ko din na yun. Pinaliwanag ko, bakit Leni ako? Si Takiro pala galing pang Iloilo. Ako po, hindi po ako, ngayon, lumuwas lang po talaga ako para sumama sa West Philippine Sea Voyage. Kaya gusto rin ko rin sanang sumama noon doon sa Senate eh. Kaya lang wala po ako. Pero mayroon po akong mga members ng Bunyog dito sa Metro Manila. Sa susunod, pinakilala ko na po kay Rocky, yung aming leaders dito, makakasama na po ninyo sila kapag may pagkilos ulit tayo. Kahit wala po ako. Ano po? Ngayon, siguro nagtatanong kayo, bakit sumasama ako dito kahit Leni Robredo ako nung nakaraang eleksyon? Ako po ang totoo, kaya ako Leni, kasi may ilang mga issues talaga na gusto kong mangyari. Una, gusto ko talagang mapanagot si Duterte sa mga krimen niya nung panahon niya. Human rights lawyer po ako eh. Nagtuturo po ako ng human rights law, constitutional law sa Ateneo de Naga University College of Law. Ako po, ang si Harry Roque, human rights lawyer yan, kaya lang nakakahiya na yan sa amin ng mga human rights lawyer. Dahil po talagang malapit sa akin ang human rights, kaya ako, sabi ko, kapag si Marcos ang nanalo, hindi yan mananagot si Duterte. Kaya sila nilang sabi ko, hindi pwede. Ang isa pang issue sa akin, West Philippine Sea. Sabi ko, si Marcos, hindi yan magtitindig sa, kasi si Duterte ang kakampi niya, itutuloy niya lang kung anong gagawin ni Duterte. Sabi ko, si Leni lang ang pwedeng mag-stand against China. So yun yung mga dahilan, bakit Leni ako at ayaw ko kay PBBM. Pero, nagbago ang lahat. Ang stand ni PBBM ngayon, malinaw na malinaw, pinaglalaban ng ating soberanya laban sa China. Pagdating sa pagpapanagot ng mga krimen nila Duterte, napanood naman natin ngayong linggong ito, pagbaba namin galing sa West Philippine Sea, nabasa, 2 araw akong walang balita. Ang nabasa ko, nag-browse ako ng mga balita, mag-iimbestiga na ang Kamara ng mga krimen nangyari noong panahon ni Duterte. At noong nakaraang linggo, ang Department of Justice ay hininga na ng Malacanang ng briefer, DOJ briefer. Ibig sabihin, open na ang Malacanang. Open na sila sa kung anumang options. Gusto lang nilang ma-brief ng lahat ng options, legal option. So magandang development ito. At dahil kayo mismo na mga solid Marcos supporters, kayo na ang humihingi na papasukin ng ICC, mag-cooperate ng ICC, at susuportahan din namin yan, susuportahan yan ng mamamayan. Sa tingin ko, sa tamang panahon, magbabago ang stand ni PBB. Lalo na pag lumabas ang resulta ng investigasyon ng Kamara, at talagang doon makikita kung ano talaga ang karumal-dumal na krimen ng nakaraang administrasyon sa extrajudicial killings, sa tingin ko si PBBM bukas yan na i-entertain ang posibilidad na mag-cooperate sa ICC. Lalo pa, may binuo nung nakaraang linggo na superhuman rights body. Sabi ko, human rights ang isa sa mga programa ng administrasyong ito. Human rights lawyer ako. Kaya sabi ko, suportahan ko to. So yun, mga kabunyog, napakalinaw. Leni ako. Bakit Leni ako? Kasi ang naniniwala ako na si Leni lang ang makakahabol sa mga krimen ni Duterte. Mapapanagot ito. Pangalawa, yung issue ng China. Hindi ko nakikita na si Marcos dahil magkakampi sila ni Duterte ay papanagutin si Duterte. Hindi ko nakikita na magbabago ng policy towards China kasi magkakampi sila Marcos Duterte. Kaya Leni ako. Pero ngayon, nakita ko, iba naman na yung pagpupurso ni Marcos, ni PBBM, ng war on drugs. Iba na. Isinantabi niya na yung madugong war on drugs ni Duterte. Yung
yung sa China, isinantabi niya na rin yung policy ni Duterte na pabor sa China. So, sa pagkakataong ito, susuportahan ko ang gobyernong ito sa mga ganong programa at patakaran. Yun ang malinaw doon. Hindi naman ako lumipat sa grupo ng mga Marcos loyalist. Sumuporta lang ako at sumusuporta sa mga policies ng gobyernong ito na tama naman at dapat suportahan. Yun lang. Yun lang. Di ba mga kabunyog, mga kababayan, pinaliwanag ko eh. Nagbago ba ako ng stand sa mga issues? Hindi. Hindi. At mamaya, may ipapanood ako sa inyo. Alam nyo naman ang audience ko dyan, karamihan dyan, mga pro-Marcos. Lininaw ko sa harapan ng mga pro-Marcos na nandun. Sabi ko sa kanila, magsama-sama lang tayo sa mga issues na nagkakaisa tayo. Pero alam ko may mga issues tayo na hindi pagkakaisahan. Ano ang hinalimbawa ko? Chat-chat. So sinabi ko sa kanila yan. So, sabi ko sa kanila, magsasama-sama tayo sa mga issues na nagkakaisa tayo. Ano yon? Issue ng China, issue ng paghabol kay Kibuloy at sa SMNI, issue ng ICC. Doon, magsama-sama tayo sa mga issues na yan. Pero may mga issues din tayong hindi pagsasamahan, tulad ng Chacha. Sinabi ko yan kahapon sa kanila, sa pagtitipo na yun. Kung oportunista ako, wala akong prinsipyo, hindi ko sasabihin yung ganong katotohanan. Sinabi ko mismo yan sa kanila harap-harapan. Sabi ko, nandito ako dahil nagkakaisa tayo sa isyong ito. Magsasama-sama pa tayo sa ibang issue. Gusto nating papasukin ang ICC. Tama yung ginagawang pagpapanagot kay Kibuloy at ang paghahabol sa SMNI sa mga ginagawa nitong fake news at disinformation. So doon tayo magsama-sama. So pinagkakaisahan natin. Pero sa issues na iba, alam nyo naman, hindi ako susuporta. Halimbawa, Chacha, hindi tayo magkakasama doon. Okay lang yon, ganyan talaga. So anong ibig sabihin nun? Hindi naman ako lumipat sa pro-Marcos loyalist. Pero nakikiisa ako at nagsasama-sama, nagkakasama-sama, kasama sila, kasama yung mga dating Isko, kasama yung mga dating Pacquiao, kasi sabi namin, walang kulay-kulay dito. Yun ang malinaw doon. Sa dalawang issues na yan, na malapit sa akin kaya ko sinuportahan si Leni, hindi ko inaasahan na gagawin niya ni Marcos, nagbago ng direksyon si Marcos, kaya ko sinusuportahan ang gobyernong ito. Yun, malinaw. Malinaw yung paliwanag ko. Kaya sinusuportahan ko ang stand ng gobyernong ito ngayon. Kasi yan yung stand ko, kaya sinuportahan ko si Leni. Kaya na ngayon yung stand ng gobyernong ito, susuportahan ko yan. Wala namang nagbago ko sa issue eh. Di ba mga kabunyo? Pero hindi ako panatiko at hindi ako unreasonable. Di ba? Hindi tayo hindi po naka-red ako ngayon. Naka-red. Ibig bang sabihin dahil naka-red ako ngayon, Marcos na ako? Hindi naman yun. Porke ba nag-t-shirt ako ng red, Marcos na? Kayo na nanonood sa akin lagi ng Magandang Araw, Pilipinas at Mundo. Red talaga ang ginagamit ko kapag nagpo-programa ako ng Magandang Araw, Pilipinas at Mundo. Di ba mga kabunyo? Yan yung malinaw dyan. Issues na hindi ko masuportahan tulad ng Chacha. Pero isang tabi natin yan. Yan. Sa totoo lang, medyo mahirap gawin yan. Baka nga si Leni. Yan. Pero nagawa ng administrasyon ito. Bagamat mayroon din mga issues na... Yan. Lininaw ko dito mga kabunyog. Sabi ko may mga issues na hindi tayo magsasama. Ayan, lininaw ko yan. Ibig sabihin, napakalinaw sa akin at sinabi ko sa audience ko, mga Marcos yung nasa audience ko sabi ko, bagamat may mga issues na hindi tayo magsasama. Ito yung sinabi ko. Hindi ko masuportahan tulad ng Chacha. Pero isang tabi natin yan. Dito tayo sa nagkakaiso tayo. China, ICC, at magpaparesign kay Sara. Magkakasama tayo dyan. At hindi po ako namumulitika. Napapanood nyo naman siguro ako sa mga vlog ko, very open po ako dyan sa bagay niya. Kahit sinasabihan ako ng ilang kakampings na panatiko na Marcos loyalist na daw ako, sabi ko, hindi nyo na... Ayun. Dito sabi ko, maraaring may mga panatiko na mga kakampings, sasabihin nila, lumipat na ako, Marcos loyalist na ako. Ito, sinagot ko yan. Iintindihan. Hindi nyo ako naiintindihan. Hindi naman ako Marcos loyalist. Nangingindig, tinusuportahan ko lang yung tamang stand ng gobyernong ito
dahil tama. Kung saan yung tama at totoo, doon si Atty. Enzo Recto. Ngayon po, Ayun, malinaw na po. Ang mga sinabi ko na yan ay sinabi ko doon sa audience. Doon sa mga, ano yon, di ba? Ano yun? Di dapat ang sinabi ko doon, iba sa sinasabi ko sa inyo ngayon. O plinay ko sa inyo ngayon kung anong sinabi ko. Ano bang sinabi ko doon sa rally kahapon? Hindi tayo magsasama sa ibang issues. Sabi ko, dito lang tayo magsasama-sama. Pero sa ibang issues, hindi tayo magsasama tulad ng Chacha. Sinabi ko yan eh. Ayan, ganyan po si Atty. Enzo Recto. Hindi po ako nagbabago ng aking paninindigan, hindi po ako nagbabago ng aking prinsipyo. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Gusto kong ipaliwanag ito kasi alam ko mayroong mga maninira sa akin dahil sa pag-attend ko sa rally kahapon. At yon, napanood ko sa inyo yung mga sinabi ko sa rally na yan kahapon. Wala akong binago. Wala akong binago. Sinabi ko naman doon sa rally kahapon, Lenny, ako nung nakaraang elections. Bakit ako Lenny? Dahil dito. Si Marcos, ang stand niya ngayon, hindi ko na nakikita na magiging ganyan ang stand niya. Pero dahil yan na yung policy niya ngayon, sinusuportahan ko yan. Di ba? Yan yung ano. Pero sabi ko, hindi sa lahat ng issues magsasama tayo. Kasi may ibang mga issues na alam ko, ang stand nila, Chacha siyempre yan. Pro-Chacha yan. Ako hindi. Kaya hindi ko sasama sa mga issues na yon. Hindi rin ako Marcos loyalist. Hindi rin. Sa issue lang ako na pinagsasama-samahan nung kakasama-sama. Alam nyo mga kabunyog, ako natutuwa ako na yung mga pro-Marcos ay nananawagan sa kanilang siyempre idolo nila si PBBM. Nananawagan sila sa kanilang idolo na si PBBM na papasukin na ang ICC. Sa ngayon kasi ang stand ni PBBM hindi pa rin magko-cooperate sa ICC. Pero natutuwa ako na yung kanya mismong mga followers at supporters ang nananawagan sa kanya na magbago ng stand. Nananawagan sila kay PBBM na magbago na ng stand sa issue ng ICC. Papasukin na ang ICC, mag-cooperate na, pag naglabas ng warrant of arrest, ipa-aresto na si Duterte. Yan din ang stand ko noon pa. So sabi ko, kung ganyan na rin ang stand ng mga pro-Marcos, samahan natin sila para mas dumami yung manawagan kay Marcos, kay PBBM, na papasukin na ang ICC, mag-cooperate na. Yun, kailangan maraming mamamayan ang manawagan yan. Yung supporters mismo ni Marcos nananawagan na mag-cooperate sa ICC. Suportahan din natin yan para mas dumami tayo. Pagka marami tayong nanawagan yan, malaki ang posibilidad magbago na ng stand si PBBM. Yun yung kailangan. Pagdating din sa ibang issue, itong issue ng China, suportahan din natin, magsama-sama tayo. Yan yung magsama-sama sa tama. Tama si Edwin Reyes. Pero doon sa iba, hindi rin ako sasama doon. Halimbawa, mag-rally sila ng pro-Chacha, hindi ako sasama doon. Hindi naman ako pro-Chacha eh. Sa katunayan, may rally nga sa May 2022, anti-Chacha rally yun sa Senado. Kasama doon ang Bunyog. Kasi ang stand naman talaga ng Bunyog, ayaw namin ng Chacha. Pero hindi kami sasama kay Duterte. Sa pagkontra sa Chacha kasi sila Duterte kumukontra lang yan sa Chacha dahil kalaban nila si Marcos. Ang totoo niya nung panahon nila nagsulong naman sila ng Chacha eh. Kunwari lang yan, kontra yan sa Chacha. Okay. So mga kabunyog, mga kababayan, sana naintindihan yung aking paliwanag, yung aking stand sa issue na to. Sabi ni Gigi Outs, sa bayan dapat ang loyalty, hindi sa politiko. Yun. Yan yung ganyan po talaga si Atty. Enzo Recto. Ganyan po talaga ang bunyog. Mga kabunyog, mga kababayan. So, diniscuss ko na po itong issue na to para hindi na lumaki. Salamat sa mga reactions ninyo. Plinay ko kung ano talaga yung sinabi ko sa rally. Kasi marinig nyo. Ano ba talaga ang eksaktong words ko sa rally? Yun, plinay ko po yun. Wala pong nababago sa prinsipyo ko. Walang nababago sa paninindigan ko. Yan po si Atty. Enzo Recto. Okay po.
Magmulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List.